So next, passboard. Hindi pala siya passboard. So situation, a cylindrical container 80 meter high. Gawa lang ako cylindrical container. 3 meter in diameter. So let's say ito yung cylindrical container natin. Yan. Yan. Let's say ito yung cylindrical container. 8 meter high daw yan. So 8 meter high. 3 meter in diameter. Tapos naglagay daw ng is reinforced with 2 hoops 1 meter from each end. So naglagay ng hoops 1 meter from each end. Let us say ito yung hoop na 1 meter from each end. Dun din sa kabila, naglagay ng hoop 1 meter from the end. Let us say hanggang dito. So yun yung pantali sa tank natin or cylindrical container. So 1 meter daw yung height niyan. 1 meter. Ito din 1 meter. So itong kabuuan niya na height 8 meters. So gawa lang ako ng analytical representation ng ating cylinder. Yan. Dito yung hoops. Nandito yung hoops. Yan. Yan. So, tigo 1 meter daw yan. As you can see. 1 meter to. Ito din. 1 meter. So, sabi sa problem, when it is filled with water, calculate the hydrostatic force acting at the side of the tank. So, pinapakompute yung total hydrostatic force acting at the side of the tank. So, paano ba nag-act yung hydrostatic force? Let's say ito yung pressure diagram natin. Yan. Nag-act ng ganyan yung hydrostatic force natin. Yan. So, ganyan siya nag-act. Dito nag-act yung dito nag-act sa centroid ng triangle yung ating hydrostatic force. Tapos, may dalawang tension forces yung hoops. Dito. Dito sa bottom, dito rin sa taas. Yan. So, let's say, yung value nito is 2t. Naging 2t siya kasi kung ikakat natin siya dito sa section na to, yan, kung ikakat natin siya dyan, yung kakalabasan niya, semicircle. Yan, ganyan. So, kinat natin dito. Yan, kinat natin ganyan yung hoops natin. Merong dalawang forces sa lalabas sa kanya.
2 tension to, ito rin, 2 tension. Tapos dito nag-act yung hydrostatic force. Yan, pag ganyan siya. So, kung ganon, tignan natin. Ito rin 2 tension. Isang tension lang pala to, sorry. So, isang tension lang. Naging 2 dito kasi dalawang tension equals 2 tension. So solve muna natin itong hydrostatic force na nag-act sa side ng tank. So, F, number 13 na tayo. F is equal to unit weight ng tubig times H bar times A. Yung H bar yun yung centroid ng rectangle dito. Ito 3 meters. Tapos ito 8 meters. So kalahati ng 8 meters, dito nag-act yung center ng pressure. Yan, center ng pressure. Dito naman nag-act yung center of gravity. So, yung Y-bar natin laging sinusukat yan sa center of gravity. So, ito yung center of gravity natin, 4. Kasi kalahati ng 8, 4. So, 4 meters yan. Hanggang doon sa top. So, kalahati lagi kinoconsider pag centroid na rectangle. F equals 9.81. Yung height niya, 4 meters. Yung area, 8 times 3. So, 8 times 3. Sagot dyan, 9.81 times 4 times 8 times 3. So, 941.76. Yun. 941.76 kilonewton. Sagot is letter A. Number 14. Calculate the tension at the top hook. Let's say, ito yung point B, ito yung point P. Representation ng bottom tsaka top. Kung magmamoment ako sa B, masolve ko yung tension sa top hook. So, summation moment at B equals 0. So, ilan to? 8 minus 1 meter minus 1 meter. 6 meters to. So, 6 meters yung magiging moment arm nila. So, tignan natin. 6 times 2t is equal to, ito ilan to? Kung ito, 2/3 ng 8. 8 times 2/3. So, 3 meters na to. I mean, 8 times 1/3. Divide 3 ko na lang. 2.67 to. Ibig sabihin ng moment arm na dito, 1.67. Ito. 1.67 to. Ayan. Or 8/3. Minus natin ng 1 pala. Para, yan, 5/3. Or, 5/3. So, ganyan yan. Yun ang moment arm ng F. So, F natin, 941.76 times 5/3. Yan ang moment arm. Yung value kasi ng 1.67, equivalent siya sa 5/3. Nag-minus tayo ng 1 kasi 1 meters to 1 meter to Ito, 1 meter. So, ito na. Solve na natin yung tension. T is equal to 941.76 times 5 over
3 times 2 times 6. Yan. Ano sagot dyan? 0.76 times 5 over 3 times 2 times 6. The sagot is 130.8 kilonewton. So, okay, napagbaligtad ko yung choice sa D tsaka sa C. So, yung sagot sa number 14, letter C. Sagot naman sa number 15. So, i-solve natin yung number 15. So, ito yung tension sa top. I-solve na natin yung tension sa top. So, lagay na lang natin dito tension sa top. Dito tension sa bottom. So, next solve naman natin yung tension sa bottom. Summation moment sa top equals 0. So, ganun pa rin. 6 to T bottom. T top to So, 6 times 2 times T bottom is equal to 941.76 multiply 2. So, kung 6 meters daw, minus lang natin ang 5 over 3. So, 13 over 3. Ibig sabihin, 13 over 3 yung moment arm niya from top. Yan. So, ito na. 13 over 3 lalagay ko. So, yung tension sa bottom natin, equal yan sa 941.76 times 13 over 3 times, 3 times 2 times 6. Equal yan sa 941.76 times 13 over 3 times 2 times 6. Sagot is 340.08 kilonewton. Yung sagot, letter CA. D. So, napagbaligtad ko nga yung 14 and 15. So, tapos na tayo sa problem na to. So, next tayo, a wooden buoy of specific gravity of 0.75 floats in a liquid with specific gravity of 0.85. If the volume above the liquid surface is 0.0145 cubic meter, what is the weight of the wooden buoy? So, di ba meron tayong formula dito? Buoyant force equals weight. Yan. So, di ba? I-representation na natin yung body natin. Let us say, ito yung body. Di pala pwede yan. Pangit. Ito yung body. Ito yung wooden buoy, for example. So, yung volume daw ng buoy nasa taas ng tubig, 0.0145. So, yung volume 2 dito, hindi natin alam. Tapos yung volume total niya is 0.0145 plus volume 2. Tama. So, para makuha natin ng weight niya,
9.81 times yung specific gravity ng kahoy, 0.75 times volume total. So, kailangan pala natin i-solve yung volume total. So, para ma-solve yun, kailangan natin ng volume 2. So, ito yung weight niya. Ito yung weight. Ito yung buoyant force. Yan. So, di ba meron tayong formula na volume displaced? Yung buoyant force is the volume displaced times unit weight ng fluid, 9.81 times 0.85 equals unit weight ng object times volume ng object. Pero yung volume na dinisplace ng body natin, di ba yun yung volume 2? So, papalitan natin ngayon ng volume 2. Ito. Times 9.81 times 0.85. So, yung weight natin, di ba? Kinuha natin dito. Yan. So, papalitan lang natin ng weight ng ganyan. So, bago natin palitan yung weight, gawin ko muna to in terms of volume 2. So, di ba volume 2 is equal to, volume total. Itong volume total na ito, papalitan natin dito in terms of volume 2. So, weight is equal to 9.81 times 0.35 times 0.0145 plus volume 2. Yan. So, yan ang papalit natin dito sa weight. So, 9.81 times 0.35 times 0.0145 plus volume 2. So, yan. So, masolve na natin yung volume 2. So, paano masolve yung volume 2? Cancel muna natin to. 0.85 pala, sorry. 0.75. 0.75 to 0.75. Magkamali tayo. So, makacancel na 9.81. So, masolve na natin yung volume 2. So, bali yung volume 2, dilipat din yung volume 2 sa kabila. So, volume 2 times 0.85 over 0.75 minus 0.0145 equals volume 2. So, volume 2 makuha natin ng volume 2. Volume 2 is equal to, lipat natin sa kabila, 0.0145 over 0.85 over 0.75 minus 1. Equal yan sa solve natin, 0.0145 over 0.85 over 0.75. So, minus 1. Isagot, 0.10875. So, yung total volume natin, masolve na natin. Vt is equal to 0.0145 plus 0.10875. So, volume total is equal to
plus 0.0.45. 0.12325 cubic meter. So, masaldo natin weight, yung weight ng ating body. So, weight is equal to 9.81 times 0.75 times yung 0.12325. It is equal to, weight is equal to 9.81 times 0.75 times answer. So, 90.68. So, nakalimutan ko yung point. 9.81 times 0.75 times 0.12325. So, sagot, 0.906 kilonewton. 0.906 kilonewton. So, yung pinakamalapit na sagot, letter D. So, ito na. So, buoyancy na tayo. Buoyancy yung topic na to. So, yung kanina buoyancy din. So, a concrete cube 0.6 meter on an edge. So, gawa ako ng cube. 0.6 meter on an edge. Yan. Ito yung cube. Yan. Let's see, yan yung cube. Burahin ko yung mga sumobra. So, ito yung cube natin. So, yung dimensions niya daw is 0.6 by 0.6. 0.6 dito. May 0.6 din dito. Yung height niya, 0.6 din. So, lumabog daw yan, body na yan sa tubig. Ito yung water surface. Ito yung water surface. Yan. Sabi ng problem, yung unit weight daw ng object na to is 23.5 kilonewton per cubic meter. So, 23.5 kilonewton per cubic meter. So, yan ang weight ng body. So, kung yan ang weight ng body, yung mangyayari dito. So, kung ganyan yung problem natin, basahin natin mabuti. So, kung ito yung bottom sea floor natin, ito yung pinakailalim ng tubig. Yan. So, 0.6 yung height niya. So, yung height ng tubig sa taas ng block. Sabi kasi sa problem, 5 meters yung lalim ng tubig. Ito, 5 meters yung lalim ng tubig. So, ito, 5 minus 0.6 is 4.4. Ibig sabihin, 4.4 yung height ng tubig sa ibabaw ng block natin. So, kung ganon, sabi kasi sa problem,
The bottom edge are sealed off so that no water is admitted under the block. So, ibig sabihin, kung ganyan, nakasil to, yung ilalim niya, sinelyohan dito, tapos may selyo din dito, walang water na makakapasok sa ilalim ng block. So, walang force na makakapasok dyan. Ibig sabihin, yung buoyant force natin is 0. So, kung walang makakapasok na tubig dyan, yung buoyant force natin is 0. So, sabi, evaluate the vertical pull required to lift the block in kilonewton. Let us say ito yung vertical pull. Ito yung vertical pull. Yan. Kunyari may tali sa ibabaw ng block. Ipo-pull yung body or yung block. Meron tayong tubig sa ibabaw ng block. So, let us see ito yung tubig. Meron tayong tubig sa ibabaw ng block. Ayan. Kunwari yan ang tubig sa ibabaw ng block. So, itong tubig na to, sa taas ng block. So, kung tubig to, yan, tubig lahat yan. So, yan yung nagdadagdag sa weight ng block. So, ito yung pull. Linawan ko lang ulit yung pull. Ito yung vertical pull na nagpo-push pataas sa block natin. Yan. Tapos may tubig na nagdadagdag sa weight ng ating block. So, kung ganon, yung total weight ng block plus yung force. Let's say ito yung weight ng block. Weight ng block. Tapos, force due to water. Ito. So, para ma-solve yun, ipababa tayong force due to water tapos weight ng block. So, summation of forces vertical equals 0. So, P is equal to weight ng block muna. So weight ng block plus force due to water. So, P is equal to yung weight ng block 23.5 times yung volume niya 0.6 cube plus yung unit weight ng tubig, di ba si water yan? 9.81 times 1.03. Yan yung unit weight ng tubig sa ibabaw ng block times yung volume. So, 0.6 times 0.6 times yung height ng tubig. So, ito yung height ng tubig niya, 4.4 from the top of, or from the surface of water. So, 4.4. So, yung pull natin, ma-solve na natin. 23.5 times 0.6 cube plus 9.81 times 1.03 times 0.6 times 0.6 times 4.4. Yung sagot, 21.08 kilonewton. Yung sagot natin dito is letter
A. So, ito na. So, a piece of metal weighs 360 Newton in air. And when submerged in water, it weighs 250 Newton. Evaluate the volume of the rock. So, ito na. So, meron daw body. Ito yung body. Or metal. Metal piece. Tapos, ito yung water surface natin. So, di ba weight? Merong weight, tas merong buoyant force. Kapag ganyan, kapag mas mataas yung unit weight ng object natin compare sa body, so yung buoyant force natin mas maliit kaya sa weight. So kung ito yung weight niya, ito yung buoyant force. Yan. So ito yung weight in air. Weight in air. Tapos weight in water equals weight in air minus buoyant force. Yan, ganyan siya ina-analyze. So, weight in air natin, 360 Newton. Weight in water naman natin, 250. So, minus natin ang weight ng air para makuha yung buoyant force. So, buoyant force is equal to 360 minus 250 equal yan sa 110 kilonewton. Tama, no? So, after nito, alam na natin yung buoyant force, di ba? Which is 110 kilonewton. So, makuha na natin yung volume ng ating block. So, volume ng ating rock, piece of metal tapos rock, mali na naman yung typo na naman yung problem natin. So, buoyant force is equal to unit weight ng fluid times volume displaced. So, binigay ba? So, walang binigay. Let us yung water yung pinaglubugan niya. Tama. Sa virgin water. So, unit weight ng water, 9.81. 110 times 9.81. Yun yung volume. Multiply sa volume displaced. So, volume displaced natin is equal to 110 divide 9.81. Yung sagot is 11.21 cubic meter. So, Newton pala to. Kailangan pala natin i-convert into kilonewton. So, 0.11 kilonewton na siya. So, kung ganyan siya, 0.11 divide 9.81. So, yung sagot is 0.0112. So, ayusin ko na lang ulit yung choices sa number 18. So, yung sagot dito, 0.0112 cubic meter. So, evaluate the unit weight of the rock in kilonewton per cubic meter. So, unit weight ng rock, di ba meron tayong formula? So, ito yung sagot sa number 18 na. Number 19. May formula tayo na weight equals volume times unit weight. Unit weight ng rock.
Yung weight ng rock natin sa air, 360. Yung volume naman niya sa air, 0.0112. Makuha na natin ang unit weight ng rock. Yan. So, unit weight ng rock is equal to 360 over 0.0112 is equal to 360 divide answer. So, dapat pala 0.36. Divide pa natin ng 1,000. So, sagot, 32.11. So, tama, 32.11 kilonewton per cubic meter. Pero kung hindi natin sasali yung buong decimal, 0.36 divide 0.0112, makuha nila 32.14. So, tama naman, di ba siya nagkakalayo? So, type na naman ulit si Besabilia. So, 350 yung ginamit niya instead of 360. So, yung tamang sagot dito yung nasolve natin, 32.11. Yan. So, yung pinakamalapit na sagot dyan, letter B. So, hindi ko napapalitan. Yan na yan. So, piliin nyo na lang yung pinakamalapit na sagot. Kaya sa board exam, kapag may erroneous, tinitignan lang natin yung choices or yung given para mapalabas yung choices. So, minsan ina-adjust natin yung given at ina-adjust din yung choices. So, evaluate the specific gravity of the rock. Yung specific gravity ng rock, number 20 na tayo. So, SG equal yan sa unit weight ng rock over unit weight ng water. Unit weight ng rock, 32.11 over 9.81. So, equal yan sa 32.11 divide 9.81. Yung sagot, 3.27. So, pinakamalapit, letter D. Yan. 3.19. So, again, na ginamit ni Besabilia, 350 instead of 360. So, ito yung tamang sagot. Next na tayo.